good morning, people of the world and the Philippines. Good morning sa inyo, guys. Guys, nandito po tayo sa baba, against the light. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa buong mundo. Nagkape po tayo. Meron tayong tinapay. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ito yung susunod kong i-upload, guys. Kasi wala po akong kasama. Nag-iisa lang po ako. Nandito po ako sa loob ng bahay. Wala po ako sa lamesa. Nandito po ako sa may upuan. Salamat, guys. Good morning sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat, mga mommies? Hinatid nyo na ba yung mga anak nyo sa school? Alam ko na maaga kayo nagising at hinatid nyo na ang mga anak nyo. Iniwan nyo na sila sa school. Huwag po kayo mag-aalala. Alam ko, aalagaan sila ng teacher nila, lalo may mga kinder. Kasi unang taon na mas marami ang oras nila ngayon sa school kaysa sa bahay. So, meron po tayong SEPAC. Ang ibig pong sabihin ng SEPAC, Separation Anxiety. Kasi po, first time nila, matagal na umiwalay sa nanay nila. Kasi more on, sila ngayon, school. Mas mahabang oras nila, nakasama nila yung teacher nila. Mga mommies, okay lang yun. Bigyan nyo po ng freedom yung anak nyo na maranasan nila makipag-socialize, maranasan nila na iwalay sa inyo for the meantime, kasi yun po yung kailangan ng bata mag-aral. Karapatan ng bata ang mag-aral. Support your children in school. I-support nyo po sila, lalo na ngayon na moving up po sila. From kinder to elementary to high school to college, hanggang sa magiging professional na sila. Huwag po kayo mag-alala kasi mahirap din sa isang ina na alam ko na minsan di maiwasan na mag-aalala bilang isang ina, ang anak ay nasa school, especially sa kinder. Normal po yan sa sistema ng mundo. So, all you have to do is to pray for them na maging ligtas sila, hindi sila magkaroon ng ibang emotional imbalance. So, importante po na sabihan natin ang ating anak na, anak, kailangan mo mag-aral. Ipaintindi natin sa kanila na kailangan nila matuto, kailangan nilang makisalamuha. Yun ang tamang word. So, good morning, guys. Napapunta po tayo sa school kasi po ako ay meron pong dalawang estudyante, isa pong grade 2 at isang grade 1. So, furthermore, sa mga bata na nag-aaral sila, makikita mo sa kanila na nagbabago, nagmamature sila, nagiging independent sila, natututo sila hindi lamang sa akademya kundi sa araw-araw na pamumuhay. I-guide nyo lang po sila, sabihin nyo sa kanila kung anong dapat nilang gawin, kung ano yung tama, at saka lalo na yung ano ang mali, ang respeto sa kapwa-tao, lalo na sa kanilang teacher. Yun po yun ang bago po sila umalis ng bahay, see to it, guys, na nasabi nyo na sa kanila yung mga don'ts and do's dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin. So, sa school po, tinuturuan ng bata. Pag uwi naman nila sa bahay, tuturuan din natin siya. Hindi po natatapos. Hanggang po sa habang nabubuhay po, hindi po natatapos. Ang suporta ng magulang, ng mga lola,
ng mga guardians sa kanilang mga estudyante. Hindi po natatapos. Habang po tayo nandyan, susuportahan natin sila sa kanilang spiritual, sa kanilang emotional, sa kanilang mental. Importante po yun. Hindi po na tayo pwede maging pabaya sa aspeto na yan because ang mga bata po ngayon, iba po sila. Iba yung era nila ngayon. Dati po, tumbang preso lang tayo. Ano man yan, mga laruan, mga nilalaro natin ng mga bata pa tayo. Wala na po kayong masyadong makikita. Pwera na lang siguro sa probinsya, ilan-ilan na lang. Pero ngayon po, iba na po yung era. Nagbabago po yung generation. Nagbabago from generation to generation. So, wag po ang mga magulang magtaka kung bakit po ganyan ang nagiging attitude ng bata. Kasi po, iba na po yung era nila. Ang importante po, gabayan natin sila, hindi po yung maalis, na lagi po talaga na gabayan sila sa kanilang mga gagawin. Whether sa kanilang school, sa pakikisalamuha, kung ano yung dapat approach nila sa teacher nila, sa mga kalaro nila, sa kapwa nilang estudyante. Importante po yun. Tayo mga magulang, nandun po tayo. Sa atin po magmumula, sa bahay po. Sa bahay po magmumula ang pagdidisiplina ng bata. Kung gusto po natin, maging maganda po magiging outcome ng buhay nila. Importante po, meron po tayong time. Meron po tayong quality time para sa mga bata. Kailangan po natin sila unang-una mahalin at hindi po sila perpekto. Tandaan nyo, hindi po sila perpekto. Tulad din po natin sila na nagkakamali. So, anong gagawin ng mga magulang? Kailangan nila, pag nagkamali yung anak nyo, wag yung pagagalitan kaagad. Because they are also human being. Nagkakamali po sila. Habang lumalaki po sila, may mga napipili po sila. Desisyon na mali. May nagagawa po silang hindi tama sa pananalita, sa mga aksyon nila, sa kanilang pag-iisip. So, anong kailangan natin, mga magulang? Ito po ay tayo lang. Ito po ay bilang isang nakakatanda. Ito ay payo lang po na importante po, isipin natin na hindi sila perpekto. At isipin natin na paano sila i-handle, paano i-deal kung ano ang maging outcome. Ang mga ugali nila, kung, i-check mo talaga kaagad. Huwag mong pabayaan. Huwag tayo maging masaya kung anak natin ay nakakapagsabi ng hindi maganda. Kailangan i-check mo kaagad yun. Kasi para malaman niya na hindi nakakatuwa yung mga sinasabi niya. Mali yun. Hindi ko po sinasabi na perpekto ang apo ko. Meron din po sila mga maling ginagawa. Kasi po, kaya nga bata eh. Kailangan nila ng guidance. Guidance ng magulang. Sa bahay po talaga mag-uumpisa. Kasi po, ako po ay tagahatid. Ako po ay guardian po ako ng mga apo ko kasi yung mama nila nagtatrabaho. So, nakikita ko po sa mga experience ko kung ano ang magiging attitude ng bata. Nakikita ko po na hindi po nagsasayta po ako kasi nagmamalasakit po ako. Unang-una po, nakikita ko bilang isang, kumbaga, lola ng mga bata. Natatawa po ako kasi ayaw po na sabihin ng anak ko na ako'y tumatanda na. Sabi ko, anak, yung reality, lola na talaga ako. Pero sa puso ko, bata pa po ako. Niisip ko po, marami pa akong magagawa. Marami pa po akong magagawa na mga bagay para makatulong. Kaya lang po ako nagsasayta kasi hindi po ito dahil lang sa content. Kasi lagi po ako nasa school. Parang nakita ko po na meron pong mga bata, wala po silang confidence sa kanilang sarili. Wala silang tiwala sa kakayanan nila. Wala po silang
Wala pong nagpo-push sa kanila na anak, kaya mo yan. Na anak, tingnan mo kung kaya niya, kaya mo rin. Huwag po natin sabihin sa anak natin na hindi bobo ka. Huwag po. Huwag niyo pong gamitin ang word na yan. Minsan po, nagamit ko pa yun po sa apo po na minsan ko lang ginawa po na realize ko kaagad na hindi po maganda ang word na yun. So, pinagsisihan ko po yun, sinabi ko sa sarili ko. Kasi whatever you utter words, mangyayari yun eh. Pag sinabi mo negatibo sa anak mo, mangyayari yun kasi may kapangyarihan po ang ating mga bibig. Pag once sinabi natin, hindi maganda, hindi po magiging maganda talaga. So, mabuti lang po ang sasabihin natin. Kahit na nakikita natin negative, kunyari po, dumating po siya sa bahay, meron po siyang mga mali, sasabihin mo pa ba yung salitang B-O-B-O? Siyempre, i-encourage mo siya, i-inspire mo siya, yung paano mo siya i-deal, paano, reverse psychology po, yung sasabihin mo, anak, okay lang yan, magkamali ka, pero next time, maingat ka sa pagsagot, makinig ka sa teacher mo ng maayos, huwag ka magpag-usap habang nagsasalita si ma'am, para maiintindihan mo. Ganon, because kaya ka nga binigyan ni Lord ng tenga. Bakit? Ano bang gamit ng tenga? Paano maiintindihan yung sinasabi ng teacher mo kung hindi ka magfo-focus at hindi ka makikinig? So, yung ears natin, it's used for hearing. So, pag nagtuturo si ma'am, listen carefully, sabi nga nila. Pay attention to your teacher. Kasi hindi rin madali para sa kanya. Nasalita siya ng salita tapos ikaw nag-iingay. Tapos sisisihin nyo kung bakit nagagalit si ma'am na kapag alam nyo na, hindi nyo rin maiwasan kasi isa lang siya. Ang estudyante niya is 40. Iba-iba yung ugali. So parents, intindihin po rin natin ang ating mga teacher. Hindi po siya madali. Kaya nga, sabi ko, ang teacher, hindi lamang si Jose Rizal ang hero, kundi ang teacher din, bayani din siya. Kasi, oo, nagtatrabaho siya, sasweldohan siya. Pero hindi po yung sapat. Hindi po yung sapat ang sweldo niya sa nararanasan niya sa kanyang pagtuturo. Kasi may kasama pong stress. Ang stress mo, itatranslate natin sa Tagalog, konsumisyon. So, hindi po siya maganda. Magkakaroon po si ma'am ng mental health problem. Magkakaroon po siya ng anxiety. Tayo mga magulang, tulungan natin ang ating mga guro sa bahay pa lang. Disiplinahin natin ang ating mga anak. Yun po ay hindi dahil magaling ako. Dahil ang apo ko po ay hindi perpekto. Payo lang po ito ng isang, parang sabihin nyo ng lola, payo lang po ito sa isang payo lang po para sa mga magulang at para po sa mga magiging magulang na makakakuha po kayo ng words of wisdom. Kasi po, alam ko na may mga magulang po na passive po sila. Okay na yan. Okay na yun, sasabihin ko sa'yo, kumain ka na. Meron po tayong dapat touch. The touch of love sa ating mga anak. Kailangan po nila yun. Pang-boost ng confidence nila yun. Ang salita pong confidence, sa Tagalog po, kumpiyansa. Magkaroon po siya ng kumpiyansa. Maniniwala po siya sa sarili niya na kaya niya. Naniniwala siya sa sarili niya na worthy siya. Naniniwala siya sa sarili niya na kaya niya gawin ang mga bagay imposible. So, dito na po tayo sa teacher. Ako po, kung makikita ng mga ibang mother, alam ko nanonood sila kung bakit lagi ako nasa school, kung bakit ginagawa ko yun. Isa po, nandun po yung apo ko sa classroom.
pwera na lang kung i-allow ng teacher na magkakaroon siya ng cleaners. Kung cleaners ka, gawin mo ang nararapat. Kasi, alam mo na yon kung ano yung obligasyon mo. Alangan naman ang mga bata ang maglilinis. Depende po yun sa teacher. Kung ayaw niya na meron siyang cleaners na magulang, nasa sa kanya po yan. Pero we are talking about yung mga teacher na nag-a-assign na maging cleaners sa classroom niya. If the teacher will allow you to clean, you know your responsibility. You know your responsibility. Alam mo kung anong gagawin. Kasi nandyan yung anak mo sa loob. Kailangan malinis ang kapaligiran. Kasi para po sa kanilang kalusugan po yun. Alam ko, alam nyo yun. Magiging maayos ang classroom para ma-inspire ang bata pumasok. Una-una, paano ma-inspire ang bata pumasok? Sa bahay pa lang. Napaka-supportive ng mga magulang, ng mga tita, ng mga magulang. Especially yung magulang. The family. Sasabihin mo sa anak, tutulungan kita sa mga assignment mo, kaya mo yan. Gentle lang po ang pagsasalita. Huwag niyo po sila i-pressure at huwag niyo silang pilitin. Kailangan po, alam niyo kung paano dalhin, paano kausapin, kung paano itrato ang iyong mga anak. So, sa mga working parents naman, alam ko na mahirap para sa kanila. Hindi sila magiging kampante kung ibang tao nag-aalaga sa kanilang mga anak. Nagigilty sila. Nagigilty sila pag umaalis na sila. Hindi na nila masyado na asikaso ang kanilang mga anak. Now, see to it, when you are at home, na bibigyan nyo ng extra, kahit pagod na kayo, quality time ang inyong mga anak. Alam niyo kung bakit? Importante yun. Kasi, ang bata, pag nararamdaman niya, na-experience niya, yung love, yung pag-aaruga mo sa kanila, alam ko na hindi sila maging rebellious. Hinahanap-hanap ng mga bata, unang-una, yung atensyon ng mga magulang. Nagbablog po ako dahil gusto ko po magsalita ng mabuti. Gusto ko po magpayo. Kasi alam ko na whether you like it or not, pakikinggan mo lang ako, hindi mo ko ano, it's okay to me. Pero, yung pagsasalita ko dito, nasa sa inyo po yun. Kasi boring naman siyang, puro. Hindi po. Kung if you want to left and not watch this video, it's okay with me. Pero doon sa mga may tenga na makikinig, thank you. Thank you very much for your support. Alam ko karamihan ang nag-subscribe sa channel ko ay mga magulang. Sana makadulot ng aral ang mga pagsasalita ko dito. Alam niyo po, iba-iba po yung tao. Hindi natin sila pwedeng baguhin. Hindi natin sila pwedeng diktahan. Basta alam ko yung channel ko, magiging instrument siya. Ano bang instrument sa Tagalog? Maging paraan siya, daan siya. Para na, kunyari, hindi mo kasama ang magulang mo. Ang magulang mo wala na, or ang mga magulang mo nasa probinsya. Parang meron kang nanay na nakikipag-usap sa'yo, pinapayuhan ka. Ay, hindi ko naman kailangan ng payo. Okay, wag mo nang panoorin to. Kung hindi mo kailangan makinig, you can leave. Wag mo nang panoorin to. Kasi, ako lang naman, sa mga gusto lang. Hindi ko po kayo pipilitin. Kasi most po ng mga tao na nag-subscribe sa channel ko, mga mamis po sila. Bihira lang yung mga daddy. Bihira lang po talaga. Yung mga
ma-miss talaga. So, maraming salamat sa inyo, ang mga nakikinig, sa mga tinatanggap nila yung papayo ko sa kanila. Alam nyo, tapos na po tayo sa mga estudyante, kasi po, araw-araw po ako nasa school. Minsan po, nakaka-encounter po ako. Siyempre, sino ba maging kausap mo? Minsan lang si ma'am. Kasi si ma'am, iba ang level ng profession niya. Makikipagsalamuha siya sa'yo. Pero, meron siyang boundaries kung hanggang saan lang siya. Because she is a professional. Huwag mo na sasabihin na sinasabi mo professional, may tinatangka. Iba ang level. Iba ang level. Kailangan natin igalang yun. Kailangan natin irespeto yun. Kung naiintindihan mo ko. So, ang teacher, bibigyan ka lang niya ng instruction. Kakausapin ka lang. Sandali. Pero hindi po yan pwede magtagal sa pakikipag-usap sa iyo kasi marami siyang ginagawa. Bigyan natin siya ng space. Mag-spacing po tayo kung saan lang tayo lulugar. Ganyan. Dapat. Alam mo kung bakit? Kasi, ganito yon. Ang makakasalamuha mo lagi is parents. Is parents. Siyempre, iba-iba din yung parents. Merong parents, ano ba to ganyan? Huwag kang mag-atubili na hindi sila tulungan. Kailangan ganyan. Maging aware ka din kung ano yung mga needs nila. Sasabihin nila, Mami, ito pa yung... Opo, tulungan mo sila. Huwag ka maging... alam nyo na yung word na yun. Alam nyo na yun. Kasi, dito naman sa mga parents, kailangan marunong ka rin makipag-deal sa kanila. Ano bang deal sa Tagalog? Makisama ka. Ano ba yung word na yun? Makisama ka. I-open yung malawak yung pag-uunawa mo kung meron silang mga hinanaing na paano mo sila papayon. Paano mo sila kakausapin. Na pagkatapos niyo mag-usap, aalis siyang mapayapa at peace ang mga sinabi mo sa kanya dahil alam mo, nakatulong ka. Huwag mo, oo nga, ganito kasi si ma'am, ganyan. Huwag po ganyan. Kasi, marami po din ako na-encounter na ganyan. So, sa madaling salita, makakasalamuha po natin yung mga parents. So, maging open po tayo sa mga nila, suggestion, kasi hindi naman po tayo magaling. Meron tayong alam na hindi nila alam. Meron din silang alam na hindi mo alam. Huwag tayo masyadong magmamarunong at huwag natin tingnan ang sarili natin na napakataas natin. Dapat, you know what I mean? Sabihin nila, English ka ng English. Ganito po talaga ako. I was born this way. Kung sino pong hindi makatanggap sa pagkatao ko, okay. Pero kung sino pong kinasabi nila na, ay ganyan talaga yung personality niya. Ganun talaga siya. Ganito talaga ako. Sasabihin ko sa inyo, whether you like it or not, kung ano yung nakikita niyo sa akin, ako talaga yun. What you see is what you get. Hindi ko naman kayo mapiplease lahat, di ba? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Kasi ako po, as much as possible, Lord, pakikisamahan ko. Kasi naranasan ko po yun na nakasama ko yung mga matataas na tao. Na minsan po may mataas na tao. Marunong siya makisalamuha sa mga tao ordinary. Meron din namang tao, alam nyo na, anong gagawin mo dyan? Kung ganyan siya, wala namang perfectong tao. Pakibagayan mo. Kung ayaw mo sa kanya, iiwasan mo. Ganun lang kasimple yun. Huwag niyong gawing komplikado ang buhay. Kasi life is short. Oo, maiksi lang ang buhay ng tao. Ibig sabihin nun, bakit ka pa bakit ka pa maging affected, di ba? Isipin mo yung mentality natin. Once the moment nakita mo yung tao, unang observe mo pa lang sa kanya.
Observant akong tao eh. Kung hindi mo gusto yung ugali niya, sabihin mo, alam mo, baguhin mo yung ugali mo. Hindi dapat ganyan-ganyan. Tapos kukwelyuhan mo. Alam mo yung kukwelyuhan, ganyanin mo. Hindi po. Kung ayaw mo yung ugali ng tao, basta ikaw, maayos ka makipag-usap sa kanya. Kung ayaw mo, makisalamuha sa kanya, hindi umiwas ka. Diba? Hindi yung punta ka sa kabila, ganyan. Hindi po. Hindi po ganyan. Ikaw na mismo, yung mentality mo. Mentality kasi ng tao yan. Lagi mong iisipin, ha? Pakinig kang mabuti. Lagi mong iisipin. Hindi perfect ang tao. Iba-iba ang tao. Kung nakaka-encounter ka ng mabait na tao, good for you. Pero kung naka-encounter ka ng kakaiba din tao, anong gagawin mo? Ha? Yun siya eh. Paano sasabihin mo sa kanya? Ganun siya. So, kausapin mo siya. Huwag mo siyang pagsabihan. Wala kang karapatan. Kausapin mo lang siya. Tao sa tao. Kung ano yung pinag-uusapan niyo. Tapos yun, kung hindi mo gusto, hindi, alam mo na gagawin mo. Ganun lang kasimple yun. Pero sabi mo, yun. Gawin mo kung anong dapat mong gawin. Yung mga obligasyon mo sa school. Pero, yung magaganyan-ganyan ka pa, napakagulo na ng mundo. Alam niyo yun, guys. Ang dami na natin iniisip. Diba? Normal lang. Pero huwag kang tatambay doon. Kailangan alam mo. Hindi tayo magaling. Alam mo, hindi ka ma-stress. Anong gagawin mo? Para hindi ka ma-stress. Ha? Para mapayapa ang buhay mo. Kalma lang. Kalma lang. Mag-upo ka sa isang tabi. Bakit nga ako ginanito? Siguro ganito, ganyan. Tapos manalangin ka. Ipanalangin mo yung tao na yan. Baka meron siyang pinagdadaanan. Kaya siya ganyan. Diba? Yun ang pinaka-the best na gagawin mo. Guys, sinasabi ko talaga sa inyo. Hindi po ako magaling. Meron din akong imperfection. Meron din akong kahinaan. Ganyan po talaga ako magsalita. Sabi ko nga sa inyo, di ba? What you see is what you get. Kayo na pong manghusga kung anong klaseng tao ako. Hindi ko po sasabihin kung ano ako. Wala po akong ipagyayabang. Basta, para sa akin, I am just a simple and content person. Ano yung pagkakilala nyo sa akin, nakita nyo. Ganun talaga. Nagpapasalamat po ako sa inyo na meron po kayong oras para paanoorin ang channel na to. Sasabihin ko po sa inyo, subscribe, comment down below, share, click the notification bell. Bago pa lang po ako. Hindi po ako nagmamadali. Bahala na si Lord, alam ko. Pinagpipray ko rin tong channel na to. Hindi. Kaagad, hindi po. You need to work hard for it. Walang madali. Parang hagdan po yun. Pwede ka ba umakyat sa 5th baitang kaagad? Sa ika-5 baitang? Kahit sa pag-aaral. Start ka sa baba. Huwag mong pakikinggan yung mga detractors. Yun ang bubuli sa'yo. Hindi sila ang maging kasama mo doon. Ikaw. Alam mo yung worth mo. Alam mo yung boundaries mo. Alam mo kung sino ka. So, may mga detractors, may mga kritiko. Anong gagawin mo sa kanila? Lalo kang ma-inspire. Sasabihin mo, Lord, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng tao ito na hindi ko kaya. Kausapin mo ang Diyos. Pumunta ka sa isang sulok. Sabihin mo, Lord, hindi ako naniniwala sa Kanya. Sa'yo lang. Hindi ako nananampalataya sa tao. Sa'yo lang. Walang iba, kundi ikaw lang. Ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng buhay ko. Lord, alam ko naman hindi ko kaya ito eh. Napaka-imposible para sa tao. Pero sa Diyos, walang mahirap. Makapangyarihan siya. Anong gagawin mo? Aminin mo sa sarili mo. Magpakumbaba ka. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Kailangan kita eh. Kahit anong gagawin mo. Kung hindi ka sasama ng Diyos,
Wala din yan. Mapupunta lang sa wala. Put God. Sentro siya. Put God first. Sentro ng lahat ng bagay sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa lahat ng tao, sa bansa mo, sa bayan mo, sa mga gobyerno, sa Israel, sa Amerika, sa Canada. Araw-araw, guys, you have to pray for them. Mapalad ka kung ikaw tao, pinagpipray mo sila. Kasi bakit? Yun ang sinabi ng Diyos sa'yo eh. Love your enemies. Love your neighbors. Mahalin mo ang kaaway mo. Sino kaaway mo? Hindi ko alam. Para sa sarili ko, wala akong kaaway. Sila may problema. Pero, you have to pray for them. Diba? Alam mo yun, sinasabi ko. Kung sino ka man. Meron po tayong kahinaan. Pero lagi po natin tatandaan ang salitang patawad sa ginawa ko sa iyo. Patawad sa mga tao na ginawa nila ako ganito. Guys, maging easy lang talaga ang buhay mo. Gawin mo yan, guys. Patawarin mo sila. Imbis na mag-react ka. Tingnan mo po yung kaibahan. Na you have to pray for them. Kung anong magiging emotion. Emotion kasi yan. Nakapunta na tayo dito, di ba? Emotion. Bago yan pakikinggan mo, makikita mo, magre-react ka. Anong gagawin mo? Pero, kung kalmado ka lang, turuan mo yung emotion mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo, sa mga reaction mo. Kasi kung ano yung mararamdaman mo, ano yung makikita mo, ano yung marinig mo, pupunta yan sa isip mo, gagalaw na yan lahat. Emotion mo, mental mo. Kaya tama yung sinasabi ng kanta, kalma lang. Marami akong encounter na ganyan. Na yung tao, masyado siyang nagagalit ka agad. Hindi niya alam lumalabas sa bibig niya. Hindi niya alam ginagawa ng kamay niya. Andun. Dahil, ano yun ganyan? Check your heart. Check your mind. Anong gagawin mo kung wala ka? Mararanasan ng tao yan. Kalma lang. Kalma lang. Pinaka-importante sa lahat, pumunta ka doon sa sulok. Umiyak ka sa Panginoon. Magtataka ka bakit nangyari sa akin to. Mabuti naman akong tao. May plano ang Diyos. Alam niya kung anong nakakabuti para sa iyo. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa problema. Kung anong nararanasan mo ngayon, sobrang sakit. Lalo mong isisiksik ang buhay mo sa Panginoon. Alam mo kung bakit, guys? Ito, guys. Itong tao ito. Alam ko personally, hindi nyo ko kilala. Pero pahapyaw lang kung ano ang klaseng tao. Hindi ko makalimutan sinasabi ng nanay ko, buti pa sa'yo, ilagay ka sa silya electric. Ganun, guys. Ganun. Isipin nyo na lang yun, ha? Pero anong ginawa ng Diyos sa akin? May plano siya sa akin. Someday, magsasalita ka dyan sa channel mo. Sasabihin mo, huwag mong ikahiya yan kung sino ka. Ha? Silya electric ka. Name it. Lahat. Nandoon. Pahapyaw lang to. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi eh. Pinili kita. Wala ka nang magagawa doon. Ano man yan, baliktad patuwad ka yan, saan ka man pupunta, sa ilalim ng lupa, magtago ka man doon, huhugutin pa rin kita. Dahil may plano ko sa'yo.
Gagamitin ko yun. Gagamitin ko yung buhay mo. Yan ang nangyari, guys. Gusto niya malaman, guys, kung sino ko? Abang-abang lang kayo, guys. Napaka-hapyaw lang talaga to. Kung baka gumanyan lang. Pero kung ano sasabihin mo, grabe, no? Gusto niya ba malaman ang buhay ko? Ha? Sabihin mo, bakit hindi pa? Di ba? Oh. Guys, alam nyo, walang tao nakapagbago sa salita ng Diyos. Naranasan ko talaga. Ilang beses muntik ako mamatay, kala ko katapusan ko na. Pero kapag may plano pa ang Diyos sa buhay mo, kahit sinong demonyo, hindi niya yung kaya ko patayin ka. Naniniwala ako sa salitang ganyan. Misyon. Patapos ang Diyos sa akin, hindi pa rin tapos ang Diyos sa inyo. May plano siya sa inyo. Huwag ka naman tanong-tanong sa Panginoon. Isuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Ngayon na meron ka pang pagkakataon, baka bukas huli na ang lahat. Guys, huwag mo puputulin yung sinasabi ko. Panoorin mo to hanggang sa matapos ako. Kasi yun yung experience ko, karanasan ko, patinding karanasan. Pakapyaw lang po talaga ito, guys. Nakipag-usap ako dun sa camera, sa inyo. Hindi ko kayo husgahan kasi isa rin ako tao na makasalanan. Sino bang hindi makasalanan? Sabi ng Diyos, lahat kayo. Kaya nga, napako ako sa krus para matubos kayo sa inyong mga kasalanan. Na kaya ko kayong patawarin kahit ano pang bilaki ng kasalanan, kahindik-hindik yung nangyari sa iyo. Nasa putik ka. Oh, di ba? Ako lang, sabi ng Panginoon. Ako lang may karapatan. Iligtas ka. Patawarin ka. Wala ka na sa sumpa. Oo, nagkakamali ka pa rin dahil tao ka. Pero hindi ka nakagaya noon. See? Alam mo na yun. We are the temple of the Holy Spirit. And the Spirit will guide us into all the truth. Sasabihin niya ang mga bagay na parating. And He will put it into remembrance. For it is not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Napaka-bless mo, guys. Napaka-bless nyo, guys, kung na-come across kayo sa channel na ito. Kasi sa dinami, milyon-bilyon ang tao sa mundo. Narinig mo to sa isang tao na dating makasalanan. Oh, guys. Salamat kayo, guys, na